Magandang araw po sa lahat. Sana po lahat tayo ay ligtas ngayong araw na 'to. So, bagaman wala po tayong pasok ngayong araw ay kailangan po nating talakayin o kailangan nating tapusin ang pagtalakay sa ating paksa para po sa lagumang pagsusulit na magaganap sa susunod na linggo. So, ngayon po ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pabalat ng El Filibusterismo. So, nung kayo ay nasa baitang ika-9 na baitang ay pinag-aralan ninyo kung ano yung mga simbolismong ginamit ni Rizal sa pagdidisenyo ng pabalat ng No Limitang Here. So ngayon naman po para sa ika-10 baitang ay pag-aaralan naman natin um, kung ano yung mga simbolismong ginamit ni Rizal sa pagdidisenyo naman ng pabalat ng El Filibusterismo. Okay, so bago pong ang lahat ay bibigay muna ako ng ilang mga paalala. So dahil magkakaroon po tayo ng lagumang pagsusulit ay bukas po kung may pasok po tayo ay magkakaroon tayo ng quiz tungkol sa buhay ni Rizal, kaligirang kasaysayan ng No Limitang Here at El Filibusterismo, Gumborza at ang pabalat ng El Filibusterismo. So yung apat na paksa na yan, yun din po yung makikita natin o yun din po ang nilalaman ng ating lagumang pagsusulit sa susunod na linggo. Okay, so bago ang lahat ay babalikan muna natin kung ano yung mga pinag-aralan ninyo nung kayo ay nasa ika-9 na baitang. So ang tawag po natin dito ay zoom it in. Okay? So yung mga naka-zoom po na mga larawan mula sa pabalat ng No Limitang Here ay subukan nating hulaan o ibigay kung ano ang kahulugan o ano ang sinisimbolismo ng bawat larawan. Okay? So una po, ang nakikita po natin ay paa ng prayle. So ano po kaya ang ibig sabihin nito? Okay, so ang paa ng prayle ay sumisimbolo sa kalaswaang ginawa o sa kalaswaan o pang-aabuso ng mga prayle nung panahon ng pananakop ng mga Kastila. Sumunod na larawan, sunflower. Okay, so ano naman po kaya ang sinisimbolo ng sunflower? So ang sunflower naman po ay sumisimbolo sa pagnanais o paghahangad ni Rizal na magsilbing liwanag ang kanyang nobela para sa mga taong makakabasa nito. So hindi nga po ba nabanggit po natin na ang hangarin ni Rizal sa pagsusulat ng kanyang nobela ay para mabuksan ang isipan, okay, para imulat ang kamalayan ng mga Pilipino tungkol sa mga nangyari noong panahon ng Kastila o tungkol sa mga naging karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng Espanya. So sumunod po, kung makikita natin sa pabalat, meron tayong makikitang Berlin. Ano naman po kaya ang ibig sabihin nito? Okay, so ang Berlin po ay tumutukoy sa lugar, kung natatandaan po natin, kung saan natapos ni Rizal at ipinalimbag ni Rizal ang kanyang nobela. So sumunod po, okay, makikita po natin ang nakasulat na 1887. So ano naman po kaya ang ibig sabihin nito? Okay, so eto naman po ay tumutukoy sa sumisimbolo sa taon kung kailan natapos ni Rizal at ipinalimbag ang kanyang nobela. Okay, so sumunod po ay makikita po natin ang larawan ng isang babae. Ano naman po kaya ang sinisimbolo ng babae? So sino po kaya yan? Si Maria Clara po ba? Si Leonor Rivera o si Doña Teodora? Okay, so eto po ay tumutukoy o sumisimbolo sa inang bayan. Di ba nga po nabanggit natin na ang No Limitang Here ay inialay ni Rizal sa kanyang inang bayan. So kung ang El Fili ay inialay ni Rizal sa Gumborza, ang No Limitang Here naman ay inialay niya sa inang bayan. Okay, so dumako na po tayo sa ating talakayan. So, naniniwala ka ba sa kasabihang judge not a book by its cover? Kung ikaw ay bumibili ng libro, ano ang una mong tinitignan? Okay po? So, kung ang titignan natin ay metaphorical na kahulugan, maaari pong tama ang kasabihang judge not a book by its cover. Pero,
Kung ang titignan po natin ay ang totoong buhay, 'di po ba? Kapag bumibili tayo ng libro, ang unang-una nating tinitignan ay ang pabalat ng libro. So kapag hindi natin nagustuhan yung libro, nasa isip natin na hindi rin maganda o hindi natin magugustuhan yung nilalaman ng libro. Tama po ba? So ayon sa mga mananaliksik, okay, mahalaga ang disenyo ng pabalat. So bakit mahalaga ang disenyo ng pabalat? Unang-una, eto yung unang pumupukaw sa atensyon ng mga mambabasa o ng mga bibili ng libro. So pangalawa, so yung kulay, yung typography, ay so yung mga fonts na ginagamit ng mga may akda sa pabalat ng kanilang libro. Ano pa? So, yung mga imahe na makikita sa pabalat ng mga libro, eto po ang nagpapahiwatig kung ano yung nilalaman ng librong ating babasahin. Okay, so eto po ang nagbibigay ng pahiwatig kung anong genre yung libro na ating babasahin. Okay, so eto rin ay pumupukaw sa ating curiosity pagkamausisa. So sa madaling salita, sa pamamagitan ng pabalat ng libro, ay makikita natin kung ano yung nilalaman nito. Okay? So base doon sa kulay na ginamit, sa linya, sa tipografiya, at sa mga imahe. Okay, so doon sa mga imahe, mabibigyan tayo ng idea kung ano yung mababasa natin doon sa libro. So halimbawa po, yung sa Elfili, may makikita tayong itak. So ito ay magbibigay ng idea sa atin na siguro ang nilalaman ng Elfili ay tungkol sa revolusyon. Kasi 'di ba, itak ay iniuugnay o may kaugnayan sa revolusyon. So lalong-lalo na yung larawan ni Bonifacio na may hawak na itak. So ano pa po? So bukod pa rito, yung pabalat ng Elfili, makikita natin na hindi sa modernong panahon ginawa yung pabalat. Okay, so ito ay sa ano yung mga bagay doon na magpapakita na hindi ito ginawa. Ano yung mga bagay doon na magpapakita kung anong panahon ginawa yung pabalat. So, unang-una, makikita natin dyan yung pluma. Wala nang masyadong gumagamit ng pluma. Ano pa? So, makikita din natin dyan yung itak. So, kung mapapansin ninyo, wala naman nang masyadong gumagamit ng itak sa panahon ngayon, maliban na lamang kung tayo ay nasa probinsya. Okay, ano pa? So makikita natin yung mga suplina, yung latigo, yan ay hindi kabilang sa panahon natin. Okay, so parang ipinapahiwatig nito na etong pabalat ay ginawa sa panahon ng pananakop ng Kastila. Kunan po natin ang pagtalakay ng Elfili doon sa mismong pamagat ng nobela. Okay, so kahapon may nagtanong, ano po ba ang ibig sabihin ng el-filibusterismo? Okay, so ang el-filibusterismo, ang salitang el-filibusterismo, filibustero at Gomborza ay hindi na muling narinig simula nung binitay ang Gomborza. So bakit? Dahil yung nangyari sa Gomborza ang nagbigay o nagdulot ng takot sa mga Pilipino. So natatakot sila na gawin sa kanila kung ano yung ginawa sa Gomborza. So wala nang nangahas. So ay dun sa sulat ni Rizal kay Blumentritt, wala nang nangahas na bumanggit ng mga salitang Gomborza at filibustero. So ito ay narinig lang ulit noong inilabas ni Rizal o nung inialay ni Rizal ang kanyang nobela sa Gomborza. Okay po. So, filibusterismo, eto yung paghahangad. So, yung damdamin, yung pagnanais na makalaya mula sa mga mananakop. Samantalang ang filibustero naman, sa madaling salita, ay yung mga tao na naghahangad na isakatuparan ang filibusterismo. O sa madaling salita, sila yung nag-aalsa, naghihimagsikan para sa kalayaan ng ating bansa. Kung mapapansin ninyo, yung pabalat ng El Filibusterismo ay simple kumpara sa pabalat ng No Limitang Here. So, ito mismo ay idinisenyo ni Rizal. So, unang-una, wala siyang, sabi nga natin, ay kapos siya sa pera nung sinusulat niya yung El Fili. So, wala siyang perang gagamitin parang magbayad ng illustrator
ay para sa pagdidisenyo ng pabalat ng kanyang nobela. Ang kasimplihan ng pabalat ng El Filibusterismo ay sumisimbolo sa pagsisimulang muli ng mga Pilipino. So, ito ay sumisimbolo sa pagsisimulang muli ng mga Pilipino, okay, nang walang bahid ng korupsyon o panlilinlang gaya ng mga nangyari sa nobelang Noli Me Tangere. So, kumbaga dito sa El Filibusterismo, bukas na ang isipan, okay, ang mata ng mga Pilipino tungkol sa mga pang-aabusong nagaganap sa ating bansa. Okay, so, bukod po dyan ay nais ni Rizal na magkaroon agad ng pangunawa, maunawaan agad ng mga mambabasa kung ano ang nilalaman ng kanyang nobela. So kung makikita natin, El Filibusterismo. Okay, so nung panahon ni Rizal, dahil ang El Filibusterismo ay dating dahil ang El Filibusterismo ay muli nilang narinig, so kumbaga ito ay pinagbabawal na salita nung panahon ng mga Kastila. So kung ikaw ay mambabasa sa panahon ni Rizal at makikita mo ang El Filibusterismo, mabibigyan ka na agad ng ideya na siguro ito ay tungkol sa himagsikan, so tungkol sa revolusyon at marami pang iba. Okay, so simulan po natin doon sa ibabang bahagi ng pabalat ng El Fili. So kung mapapansin po natin, may makikita tayong puno ng kawayan. So ang puno ng kawayan nung panahon ni Rizal ay ginagamit ng karamihan bilang materyales ng kanilang ah, bahay o ginagamit bilang materyales ng mga itinatayong bahay at iba pang kasangkapan nung panahon ni Rizal. So pangalawa ay ang kawayan, ito ay hindi basta-basta nababali, hindi ba? Kapag may mga bagyo, kapag malakas ang hangin, ito ay sumusunod sa ihip ng hangin. So dito, gustong ipakita ni Rizal na ang mga Pilipino ay hindi basta-basta mababali o mawawalan ng pag-asa. Kasi nga 'di ba nung namatay yung binita yung Gumborza ay nanahimik ang mga Pilipino. Pero hindi ibig sabihin na nakalimutan na nila kung anong nangyari sa Gumborza at hindi ibig sabihin na hindi nila hinangad o hindi sila naghahangad ng kalayaan mula sa mga Kastila. Okay, so sumunod po, yung lagda ni Rizal, ito ay sumisimbolo sa kanyang paninindigan na lahat ng mga nilagay niya sa kanyang nobela ay sumasalamin sa mga pangyayari noong kanyang panahon. So, base ito sa totoong karanasan ni Rizal, ay yung ibang mga pangyayari dito ay nasaksihan niya mismo. So, ilan sa mga patunay na ang mga pangyayari sa nobela ay naranasan o nasaksihan ni Rizal ay yung tinatawag nating Kalambalan Dispute. So, hindi ba nagkaroon ng problema sa lupain ang mga taga-Kalamba dahil sa mga paring Heswita. Okay, so lumalawak yung sakop ng asyenda ng mga paring Heswita. Okay. So, dito ay nagkaroon ng investigasyon si Rizal dahil sa kahilingan ng kanyang mga kababayan na naging dahilan ng panganganib ng kanyang buhay. So, ang pangyayaring to ay maiugnay natin doon sa nangyari kay Kabesang Tales na pagkatapos niyang tanman yung lupain, okay, nung nakikita nila na maganda yung pananim ni Kabesang Tales ay inaangkin ng mga praile yung kanyang lupain. Okay po? Sumunod, isa pa, ito rin ay nagpapakita na si Rizal ay bahagi ng panahon kung kailan niya sinulat ang kanyang akda. So, sa madaling salita, ito ay ebidensya, okay, ng mga pang-aabuso ng mga Kastila noong panahon ni Rizal. Okay, so sumunod po ay ang suplina. So, ang suplina naman po ay ginagamit ng mga nagpapanata, di ba, para bilang tanda ng kanilang pakikiisa sa mga paghihirap na naranasan ni Hesukristo noong siya ay ipapako sa krus. Okay, so makikita natin to sa kasalukuyan kapag mahal na araw. So ngayon, gustong ipakita ni Rizal na parang hindi pa sapat na naaabuso ng mga Kastila
ang mga Pilipino. So, parang gusto pa nila na yung mga Pilipino pa mismo ang manakit sa kanilang mga sarili. So, halimbawa nito yung nangyari kay um, Tata Selo at doon sa kanyang apo. So doon ay, doon sa pangyayaring yun na tatalakayin natin sa mga susunod na araw, ay binaril ng apo ni Tata Selo si Tata Selo. Pero hindi niya alam na lolo niya yung binaril niya. So dito, ipinapakita na hindi lang inaabuso ng mga Kastila ang mga Pilipino. Sila pa yung nagiging dahilan kung bakit nagkakasakitan o nagpapatayan ang mga magkakamag-anak kahit labag sa kanilang kalooban. Okay, so yung pagsasakitan o kaya pagpapatayan ng magkakamag-anak, 'di ba? Ito ay nagdudulot ng emosyonal na paghihirap sa mga Pilipino. So, yun ay isa marahil sa mga dahilan kung bakit nilagay niya yung suplina sa kanyang babalat. Next po ay ang tanikalang bakal o kadena. Obvious na po itong sinisimbolo nito dahil ang kadena ay sumisimbolo sa mawalang kalayaan ng mga Pilipino ay noong panahon ng Kastila. Kasi nga tayo ay kolonya ng Espanya. So, hindi tayo malaya sa ating sariling bansa. Next naman po ay yung helmet o yung latigo ng Alperes o ng Guardia Civil. Naman po ay sumisimbolo sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga sundalong Kastila noong panahon ni Rizal. So ito ay sumisimbolo sa paglabag sa karapatang pantao ng mga Pilipino. Okay? Isang halimbawa ay um, dun sa No Limit Tangere. So hindi ba kapag iringan si Padre Salve at yung Alperes, ano yung ginagawa ni Alperes? So, hindi ba doon sa kwento, si Padre Salve, kapag nakikita niyang humihikab o inaantok si Alperes sa gitna ng misa ay nagagalit, naiinis siya, kaya hinahabaan niya yung misa at pinapasarado niya yung pintuan ng simbahan. So, ang ginagawa naman ni Alperes para makaganti ay pinapatawag niya yung mga sakristan ni Padre Salve at ibinibilad sa arawan at pinapapalo o pinapalatigo. Okay, so yan po ay isang paglabag kay sa karapatang pantao ng mga Pilipino nung panahon ng mga Kastila. Sumunod naman po ay krus. Okay, so syempre ito ay sumisimbolo sa pananampalataya ng mga Pilipino sa panahon ng Kastila. Ano pa? Bukod sa ito ay sumisimbolo. Okay, so sa pananampalataya ng malaking bilang ng mga Pilipino nung panahon ng Kastila, ito rin ay sumisimbolo sa paggamit ng mga praile ng kanilang kapangyarihan sa simbahan para abusuhin ang mga Pilipino. So makikita natin yan sa pamamagitan ni Padre Damaso, ni Padre Salve, at marami pang iba. Okay, so hindi ba natalakay na nga natin na yung mga paring regular, ginamit nila ang kanilang kapangyarihan, ginagamit nila yung mga sekretong nalalaman nila doon sa kumpisalan, para abusuhin ang kanilang mga kapangyarihan. O ano pa, hindi nila ginagalang ang karapatan ng mga paring secular. Okay, ano pa, sila pa yung nagiging dahilan ng pangangamkam ng mga lupain, sila yung isa sa dahilan kung bakit nadiin ang Gumborza sa Cavite Mutiny dahil ayaw nilang mawala sa kapangyarihan at marami pang iba. Okay, so etong dahon ng laurel, ito naman po ay makikita din natin sa pabalat. So, ito ay sumisimbolo sa karangalan, kapurihan, at tagumpay. So, isang halimbawa ng nagsusuot ng koronang laurel halimbawa po ay si Francisco Balagtas, okay? Ang prinsipe ng panulaang Tagalog. Ito rin po ay sumisimbolo sa pagwawagi, pagiging matapang at pagiging matalino ng mga mamamayang Pilipino. Okay, next po ay supang ng kalamansi. Ito yung tinik ng kalamansi. So, ang kalamansi para sa mga Pilipino ay maraming gamit. So, ito ay pinaka ginagamit hindi lang sa usawan kundi panlinis. So, kung mapapansin natin, magkatabi
kung mapapansin natin, malapit yung kalamansi sa krus. So, ito ay sumisimbolo sa ito ay sumisimbolo sa pamumuna, okay? O kaya ay pang-iinsulto ni Rizal sa mga prayle na kumbaga sila yung dapat na malinis, sila yung dapat gumagawa ng kabutihan, okay? Pero sa totoong buhay sila nagiging taliwas, okay? Nagiging kabaliktaran ng mga tinuturo nila sa simbahan yung mga gawain nila. So, 'di ba, sila ay nagla-land grabbing. Okay, so may mga sila yung naaabuso nila yung mga kababaihan. Okay? Naaabuso nila yung kanilang mga kapangyarihan at marami pang iba. Okay, so sumunod po, yung bukas na aklat naman po, ito naman po ay tumutukoy sa paggising ng kamalayan ng mga Pilipino. Kasi nabunyag na sa kanila yung katotohanan, hindi ba? Sa pamamagitan ng Noli Me Tangere ay nabuksan yung isipan ng mga Pilipino tungkol sa totoong nangyayari sa ating bansa. Okay, so syempre dahil bukas na yung kanilang isipan, eto ngayon yung magsisimula ng isang kilusan, pagsusulong upang ipaglaban kung ano yung karapatan o yung upang ipaglaban ang ating kalayaan mula sa mga mananakop. So, next ay pluma. Makikita natin ang pluma ay ginagamit sa pagsusulat ng panahon ni Rizal. Ito ay sumisimbolo naman doon sa kilusang propaganda. So yung paggamit ng paggamit ng payapang paraan sa pagsusulong ng kalayaan ng ating bansa. Ito ay ginamit ni Rizal sa pagsusulat ng mga nobela at ang mga nobelang ito ang nagbukas sa isipan ng mga Pilipino tungkol sa mga pangyayari sa ating bansa sa kamay o sa karanasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila noong panahon ng pananakop. Makikita naman natin dyan, dahon ng anahaw. So, ito naman po ay sumisimbolo sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ito ay nagpapakita na hindi maiaalis, hindi masisira ng anumang pang-aapi o pang-aabuso ng mga Kastila ang ating pagkakakilanlan. Kahit tayo ay sinakop ng mga Kastila, hindi mawawala sa atin ang pagiging Pilipino sa kabila ng mga pang-aabuso, ng mga pagpapahirap sa atin. Okay, so sumunod naman po, panghuli ay ang itak. So ang itak ay sumisimbolo sa paggamit ng marahas na paraan para makuha o makamit ang kalayaan at mawakasan ang pang-aapi sa mga Pilipino nung panahon ng mga Kastila. Okay, so ipinapahiwatig din ito na dito sa librong sa El Filibusterismo natin makikita, ipinapahiwatig din ito na ang El Filibusterismo ay naglalaman ng mga ng karahasan para matamo ang kalayaan. Etong itak ay sumisimbolo sa revolusyon, sa pakikibaka, sa radikal na pagbabago, gamit ang karahasan upang wakasan ang pagmamalupit ng mga Kastila at matamo natin ang kalayaan. So, dyan po natatapos ang ating pagtalakay. So, sana po ay naunawaan po natin ng maayos ang tungkol sa pabalat ng El Filibusterismo. So, mga paalaala po. Number 1, mag-review para sa summative test. Kung meron po tayong pasok bukas, magkakaroon po ng quiz. Tungkol sa mga paksang tinalakay natin. Pangalawa, ipasa ang mga gawain bago o sa takdang araw ng pagpapasa. So, kung meron po tayong mga katanungan, i-chat lang po sa ating mga GC at kung meron pa po sa inyo na hindi membro ng ating Facebook group ay mag-request na po kayo dahil dito po natin makikita yung mga gawain natin. Kung sakali po na umabsent kayo o hindi nyo na matandaan kung ano yung mga dapat nyong ipasa. So, para makita po natin. So, hanggang dyan lang po. Paalam na po sa lahat.